Isang pandesal vendor ang pasok ngayon sa kulungan matapos makuhanan ng hindi lisensyadong baril sa isinilbing search warrant ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO nitong ikadalawa ng buwan ng Hunyo sa kaniyang tahanan sa bayan ng General Tino, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, ang arestado na isang 35 anyos na tindero ng pandesal mula sa Barangay Nazareth, General Tino. Armado nga ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court sa Gapan City, isinagawa ng mga tauhan ng General Tino Police Station ang paghahanap sa kanyang tahanan dakong alas 7:45 ng umaga. Nakuha mula sa tirahan ng suspek ang isang homemade caliber .38 revolver na kargado ng 5 mga bala. Isinagawa ang legal, mapayapa at maayos na paraan ng paghahanap kasama ang mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng media upang magsilbing saksi sa pangyayari bilang bahagi ng transparency. Agad na dinala sa General Tino Police Station ang suspek kasama ang mga na-recover na baril at mga bala. Maharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Voluntaryong isinuko sa iba't ibang istasyon ng kapulisan sa Nueva Ecija ang 3 armas noong Mayo 31 bilang tugon sa panawagan ng Ecija Police na makiisa sa PNP Balik Baril Program na may layuning mabawasan ang karahasan na nauugnay sa baril. Dahil nga sa pamagitan ng paghikayat sa mga sibilyan na isuko ang mga hindi lisensyado, gawang bahay o mga loose firearms sa mga lokal na otoridad sa probinsya, 3 baril ang ibinalik sa pangangalaga ng pulisya ng 3 individual mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Ayon sa NEPO, isang barangay councilor sa Laur, Nueva Ecija, ang voluntaryong nag-turnover ng isang unit ng caliber .38 Smith & Wesson revolver na walang serial number. Isa namang improvised caliber .38 na baril ang isinuko sa Nampikuan Police Station matapos matagpuan sa loob ng isang kamalig habang naglilinis doon sa Barangay Recuerdo, Nampikuan. Habang isang magsasaka mula sa General Mamerton Natividad, Nueva Ecija, ang voluntaryong nagsukuri ng isang unit ng homemade caliber .38 revolver na walang serial number kasama ang mga bala. Nasa kustodiya na ng 3 nabanggit na istasyon ng pulisya ang mga baril para sa kaukulang disposisyon. Umaabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng umano'y shabu sa isinagawang anti-criminality operations ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa lalawigan na humantong pa sa pagkakaaresto sa 8 katao. Batay sa ulat, may kabuang 136,680 pesos ang nasamsam na halaga ng umano'y shabu at ilang mga balat baril ang nakuha din ng pulisya sa nasabing operasyon. Sinabi ng NEPO na bandang alas 4 ng hapon na magsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City na nagresulta sa pagkakaresto sa 4 na drug suspect. 2 rito ay residente ng nasabing barangay at ang 2 pa ay residente naman ng Barangay Aduas Norte, lungsod ng Cabanatuan. Nasamsam sa operasyon ang 20.10 gramo ng hinihinalang shabu. Sasampahan naman ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maliban dito, ang mga elemento ng Lupao Police Station, Cabanatuan City Police Station at San Isidro Police Station ay nagsagawa ng magkahiwalay na Manhunt Charlie operations sa kanilang nasasakupan na nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 wanted person dahil sa kasong prostrated homicide, theft at paglabag sa batas pambansa bilang 22. Nasa kustodiya na ngayon ng operating units ang mga akusado. Samantala, dakong alas 8 Gs ng umaga na magsagawa ng anti-illegal firearms bypass operation ang mga elemento ng Palayan City Police Station sa Barangay Manaknak, Palayan City na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 50 anyos na driver na residente ng Barangay San Juan Akfa, Cabanatuan City.
Sa operasyon, nakabili ang isang undercover na pulis ng isang kalibre 38 revolver na may kargang 4 na bala mula sa suspect. Sa karagdagang pag-verify, nakumpirma na ang baril ay walang lisensya dahil nabigo ang suspect na magpakita ng anumang sumusuportang dokumento. Kakasuhan ng suspect ng paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code of the Philippines para sa pag-iingat ng hindi lisensyadong baril sa panahong umiiral ang gun ban.